Lahat ng nangyayari sa agricultural sector dahil po naging pinuno ng agricultural sector ang ating presidente. Yan po ang naging performance niya as kalihim. Kaya ba nagtataka niya? Kung ang presidente na pinakamakapangyarihan hindi maayos ang problema sa agrikultura, sino pa makakapag-ayos? Pero ang ibig sabihin po ay huwag nyo naman gamitin yung kapalpakan ng gobyerno na magbigay ng suporta sa agrikultura para lalong pahirapan ang ating mga magsasaka. Kailangan... Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Panibago na namang pahirap ang gagawin nila sa ating mga magsasaka. Tama po si Mr. Montemayor, kung kailan nakatikim ng kaunting mas mataas na presyo ang palay, ang ating mga magsasaka, at namimili na sa wakas ang NFA para sa ating buffer stock, ito na naman, ibababa daw nila sa 15% ang taripa. Ano ba gusto talaga nila? Siguro gusto nila talaga para Singapore tayo na lahat ng pagkain natin ini-import na lamang. Hindi po mangyayari yun dahil karamihan pa rin ng ating mga kababayan ay nakasalalay sa agrikultura para sa kanilang hanap buhay. Huwag niyo pong gayahin ng Singapore dahil ang Singapore, naku, isang syudad lang po yan sa Metro Manila. Dahil ang kabuuan ng Metro Manila, naku po, pwede na silang lusubin ang buong Singapore dahil napakaliit niyan. Kaya po gawin niya ng Singapore dahil wala naman silang lupa. Pangalawa, napakakaunting tao. Pangatlo, napapaligiran sila ng mga bansa na po pwede nilang bilhan ng kanilang kakainin. Pero hindi po natin po pwede gawin yan dito sa Pilipinas. Dahil nako, parang 60% pa po ang nakadepende sa agrikultura sa ngayon. At yan nga po ang definisyon ng industrialization Kapag lumiit na yung hanay ng ating mga kababayan na nakadepende sa agrikultura, ngayon po hindi pa po nangyayari yan. Kaya nga po ako, kahit anong sabihin ninyo ay narariyan na yung rice tarification law na yan at tama naman po intensyon yan na pababain ang presyo sa pamamagitan ng pag-increase ng supply pero protektahan pa rin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng 35% ng taripa na kukolektahin at ibibigay din sa mga lokal na mga magsasaka nang sa ganon, ma-improve po ang kanilang productivity. Ang problema po talaga natin sa inflation, yan po ay supply side driven. Dapat talaga bigyan ng tulong ang ating mga kababayan sa sektor ng agrikultura. So imbis na baba po yan sa 15, panatalihin nyo lang ng 35 dahil ang problema naman natin ay ang supply na nanggagaling sa pangdaigdigang merkado. Yung kailan lang may kausap akong Indian na trader, abay hanggang ngayon pala, hindi po pwedeng mag-export ng non-basmati rice. Yan ang kinakain natin Kasi ang basmati rice, napakamahal. Ito po yung napakahaba na kakain natin sa mga Indian restaurant. Sa mga biryani? Oo, basta ang tawag doon is basmati, bawal pa rin pala sa India ang mag-export ng basmati rice. At merong price cap ang basmati rice na 650 per metric ton, napakamahal po niyan. Pumapatak po yan, mga 200 to 250 pesos per kilo. Talagang bibili ka lang ng basmati kung gusto mong makatikim ng Indian na rice pilaf, na ang recipe ay dapat gamitan ng basmati rice. So yan po ang problema ngayon. Kakulangan sa pandaigdigang merkado kaya nananatiling mataas ang presyo ng bigas. Pero ang ibig sabihin po ay huwag nyo naman gamitin yung kapalpakan ng gobyerno na magbigay ng suporta sa agrikultura para lalong pahirapan ang ating mga magsasaka. Kailangan po yung taripa na yan dahil kapag hindi po tuluyan ang mabubura mga magsasaka, nako, baka dumami ang sumasapi sa mga teroristang grupo gaya ng CPP-NPA. Yan ba ang gusto nyo mangyari? Well, malapit na po yan. Ang problema nga natin, linalabanan namin ng CPP-NPA na nagsasamantala sa kahirapan ng taong bayan. Kayo naman, kami pinasasara nyo. Imbis na labanan ng CPP-NPA na ngayon kakampi nyo pa dyan sa mga institusyon natin. So, si super ate ng Pangulo galit na rin. Sabi niya dito, ayokong lagi nyo akong gawang kontrabida. Pero hindi ko naman masisikmura ito. 15% na lang ang taripa na imported na bigas, baboy at iba pa hanggang 2028. Dilalamunin ng mga imported ang mga palengke. Paano na ang mga magsasaka, lokal na magsasaka, ano ito, inuudyokan ba natin silang magpakamatay na lang? Di ko maintindihan, makukuha pa ba ito ng dasal? Well, ako nga, ang aking fear lang, baka sumapi sila sa
teroristang CPP-NPA, paghirap na hirap na sila sa kanilang kabuhayan at mawala ng tuluyan ang kanilang kabuhayan. Ako, sayang naman yung mga tulong na ibinigay natin sa mga magsasaka, yung mga traktora nila, kung talagang susuko na lang ang mga magsasaka, no? Pero at the rate things are happening, alam mo ngayon, ang Japan, nag-a-advertise sa mga magsasaka. Baka mamaya yung mga magsasaka natin en masse pumunta na lang ng Japan. Totoo yan, Naubusan na ng magsasaka ang mga Hapon at doon kasi napakasarap din ng rice nila. At ang problema dyan sa Japan, di tayo makabili ng Japanese rice dahil bawal din. Inuuna muna nila yung domestic na merkado nila gaya ng India. So, ang talagang dapat tutukan, paano natin masusuportahan ang paglago ng sektor agrikultura. Pero ngayon, habang tumataas pa rin ang presyo ng bigas, abay, ang ating, ano bang Tagalog sa ginger, luya. Ayan na naman, parang sibuyas nung mga panahon din ng Marcos Jr. Administration. Record high. Magkano na ba ngayon ng luya? 400. Ayan naman, 400. Di ba dito, patapos mo kasi ng programa dito sa Pulso ng Bayan, ako'y nagsasalabat. Paano na yan? Hindi ko na kayang magsalabat ngayon dahil 400 na kilo na. Bagay, nandiyan naman si MJ, no? Pabibigyan na lang tayo ng commercial, no? Kailangan ko ng commercial sa labat mamaya. MJ, tandaan mo yan dahil hindi ko na kayang bumili ng salabat dahil sa taas ng presyo. Pero alam niyo po, lahat po yan ay sa ngalan ng Bagong Pilipinas. Ito pala yung Bagong Pilipinas. Huwag kayo mag-alala kung saan ginugutom ang mga magsasaka at pati ang presyo ng luya, hindi lang po sibuyas, sky high ang presyo. Sabi ng mga... Salamat po tayo, sa Bagong Pilipinas. Merong inilabas na joint statement ang mga iba't ibang mga agricultural groups. Ang sabi nila dito, hindi nagresulta sa mababang presyo ng bigas ang pagbabawas ng taripa. Ito yung mga ang resulta nila. Only penalize local producers, have not benefited consumers, has deprived government of much needed revenues. Kukonti lang daw ang makakabenepisyo nitong mga importer at trader. Ano ba ang gusto nila? Nakakaisa nito mga grupo ng mga magsasaka. Ako dati, nung panahon ni dating presidente, talagang nakita ko, minura niya yung isang rice hoarder at sinabi niya, "Hey you! Labas mo ang aking bigas! Papatayin kita!" Dapat bumalik tayo sa ganyang estilo. Effective naman, effective. Baka naman ngayon kasi yung mga rice hoarders nandun sa Malacanang, nakiki-party-party. Sana yung tanong ko sumasama pa sa mga biyahe abroad. Kaya nga, di ba, maalala mo ang sabi ni Dr. Michael Bato na sa ekonomista, hindi lang puro numero, projection yung nakikita. Dapat may puso. Dapat merong puso ang wala sila ngayon. Well, ngayon hindi na naman economics ang that matters. Parang wala na silang pakialam sa lahat. Bayaan mo silang bumili ng mahal na bigas. After all, kung mahal ang bigas, huwag sila kumain. Di ba? Ang galing ng pulisiya na gano'n. Huwag sila magluya. After all, ang luya, pang ano lang naman yan, panglaga lang naman yan. Wala nang ibang gamit yan. Di ba? Ano pa bang linalagyan natin ng luya? Yung ating lugaw, pwede na kayo maglugal ng walang luya. Nagre-reklamo kayo, mahal naman yung bigas. Kaya konti na lang ang lugaw na kakainin nyo, di ba? Dahil mahal na yung bigas huwag na kayo magreklamo. Di ba? Ang ganda ng Bagong Pilipinas. Ito pala yung Bagong Pilipinas, bagong hakbang. Pero yung itong solusyon na ito, kumbaga naging DA Secretary ang ating Pangulo, hindi talaga niya natutukan yung sa sektor ng agrikultura talaga. Hindi siya nakarelate. Unfortunately, katotohanan ito. Hindi natin pwede sisihin itong si bagong DA Secretary. Lahat ng nangyayari sa agricultural sector, dahil po naging pinuno ng agricultural sector ang ating presidente. Yan po ang naging performance niya as kalihim. Kaya ba nagtataka kayo na ang performance niya sa presidente hindi nakakalayo doon sa kanya naging performance as Secretary of Agriculture? Anong sabi niya? Kung ang presidente na pinakamakapangyarihan hindi maayos ang problema sa agrikultura, sino pa makakapag-ayos? At tama nga siya. Dahil hindi nga niya naayos ang problema ng agrikultura, siyempre, aasahan pa ba natin ng ibang tao na makakapag-ayos niyan? Kaya nga po, talagang sa Bagong Pilipinas, dusa kayo. Ganyan talaga Wala lahat tayo nagpabudol. Pag pagsasama-sama daw, pagkakaisa daw, wala namang pagkakaisa. Una-una nilang binasag yung pagkakaisa na yan, labang kay BP Sara. At ngayon,
Huwag na tayo magreklamo dahil di pa naman tayo patay eh. Parang ganun na lang yung bagong Pilipinas. Habang di pa kayo patay, huwag na kayo magreklamo, buhay pa rin kayo. Wala kayong karapatang magreklamo.